morning guys. Yan ang kanyang pinagkakabalan. Yan. Mga ibebenta daw niya. Ito, premium to ah. Eh, ibebenta mo tong cute. Ayaw, gusto mo yan? Hello Kitty. Ha? Hello Kitty. Dami ka nakatambak dun. Naalikab ko na eh. Ito, premium din to. Lahat to, ibenta mo? Oo. Mga pinag-ahanap mo pa noon, tapos ngayon. Hindi ko na nakulit yan eh. Tapos bebenta mo lang. Hindi ko na nakakulit. Ayan pa. Hot Wheels. Yung magkuyan doon sa baba, nagpupunas ng plant stand. Ay, na pala yung plant stand, napunasan na. Kaya lang sa nilalagay itong dragon scale. Nagustuhan pa naman na niya yung pwesto dyan. Ay, dito na lang sa corner siguro ng plant stand. Oo, wala. Kasi no, yun, gumaganda na yung dragon scale na yan. Ayan, nakapag-adjust na siya yun. Nung nasa table siya, laging nagbabrown yung mga dulo. Bili-bili na kay... Ba't pinost mo na ba yan? Yung iba, na-post ko na. Sobra At itong Star Wars? Sobra lang yun. Doble. Doble. Yan yung ibang mga succulent. Ang daming na yung nabulok na dahon. Galing dito yan. Nagtatanggal ko. Ito rin, tatanggalan ko din to. Para pag may tumubo, may space sila. Kasi yan, nagtatanggal siya ng mga... Nakita namin yung mga sayang kasi ang araw, hindi naman na ganun kalamig. Tatanggal siya ng mga insekto. Nagkaroon yung mga... Alam, ayun. Liliit. Sobrang liliit eh. Parang garapatong maliliit. Yun ang mahirap kasi nasa basement. Wala silang natural sikat ng araw talaga. Pero mga succulent wala naman no? Puro dyan lang. Kahit itong mga tola. Ito dami lang tataguan kasi. Pinagagapang. Parang mga kuto. Pumuputok nga eh pag naiipit eh. Tsaka kulay green din. Kaya hindi basta makita In 3 kilometers, take exit. Hey guys, naligaw kami dito sa Market Mall. Ayun. Dami nagme-message doon sa Hot Wheels na pinost niya. Hot Wheels. Sold out na ba? Puro marami yan magtatanong tapos Pero may isa, di ba? Sa bagay, hindi pa naman sure yun. hanggat di sila pupunta. Okay lang. Mabenta. Okay lang, ayan. Wala na masyadong tao kasi malapit nang mag-close. Bibili lang kami ng price. Gusto ko kasi nung anong tawag mo ng price na? Potato corner. Potato corner. Meron ba rito? Meron. Punta muna tayo ng Pero syempre, GameStop muna. Bago tayo magpunta ng magpunta ng potato corner. Ano payat ko dyan? Alam naman niya pumunta siya, yabang mo. Bawal sa'yo price, kakakain ng price. 78, naging 68, 69. 68, di ba? Sulit ang diet. Sana effective yung ginawa para dun sa mo. Ano? Sa Bloodworks. Malapit na. Oo nga. Siguro naman sa laki ng nabawas timbang mo Kinney Village. Summer na. Echo. Saan ba? Tandaan mo ba ko saan? Bihira kasi kami rito. Mas madalas kami sa malapit sa Cross Iron. Kasi malapit lang. Dati, nung nandun kami sa apartment, madalas kami dito. Alam ko dito. Yun siya. Kalkal ng toys. May mga nakasale.
kahapon. Ha? 40. Yung box. Kaya kasi pakit yung mga kahon. Yan, kauwi ko lang guys from work. Ayan, nag-ano siya. Ang tawag mo dyan, Dir? Hindi ko alam. Masilya? May mga tama kasi minsan pag nagpapasok ng gamit. Tagal na to nung lumipat ko yata tayo ito. Tsaka niya pininturahan. Yung dito tapos na no? Yan. Yan ang kanyang pinagkakaabalahan. Nainip ka? Sa 3 araw na off? Namiss ko mag-patch. Buisit na yan. Namiss mo mag-patch? Patch pa rin? Pag sa trabaho, patch na nga. Parang laki nitong... Laki ng pang-scrape mo. Meron pa dito eh. Ayun yan. Yan mga ganyan oh. Ako ng mga dent. Butas yan eh. Dahil saan? Nagtitimbang dyan. Nagtimbang, nagkabutas. Sobra naman. Kulukuhan yan. Tapos ito yung pinagagamit ko. Drydex. Ano yan? Drydex. May pintura pa kami natira dito. Tapos may ano kasi nung lumipat kasi kami rito, may yung mga sample ng pintura nito, may extra yung kahoy at saka sa carpet pareho rin. Para kung sakali may kailangan kang i-repair. Meron. Alam mo yung ginamit nila. Mas madaling bumili. Tapos pipinturahan mo na lang. Diyan. Pinturahan ko nga yung kaso. Kasi ito yung part na to, dyan yung merong clock na yung nakadikit. Kaso na siya, nagloloko na, hindi na gumana. Nag-iwan siya ng mga marka nung pandikit yun, di ba? Tapos pinatanggal ko sa mga bata eh. May mga naiwan. Sumama yung pintura. Ayan. Ayan, nagagawa ko na crispy na noodles. Usually naman to kahit ano naman pwede ka maglagay ng seafood, pero sa akin chicken ang ilalagay ko today. Usually seafood ang nilalagay ko pero wala ako dyan masyado ng mixed seafood. So chicken tayo na boneless. Tapos yan, mushroom, onion, magalagay ko ng garlic, peppers, carrot, cauliflower, broccoli, chicharo. Tsaka maglalagay pala ako ng baby bok choy. Tapos yan, i-deep fry ko. Ano yan fresh noodles, ramen. Yan, konti lang yan pero nagpop siya ng gusto. Ganito lang karami yan. Gusto. Ito na yung naprito ko na crispy noodles. Kalahating bag lang yan nung ramen na binili ko. So 2 gamitan. Marami pa nga matitira dyan for sure. So yan, ginisa ko na yung chicken, peppers, onion, garlic. Tsaka lagay ko na yung cauliflower. Tapos next ko na itong mga gulay. As in, gisa-gisa lang. Tapos lalagyan nyo ng konting liquid mamaya after yung timplahan. Tsaka lalagyan ng cornstarch pang palapot para mag-coat siya dun sa noodles. So ito lang pang pantimpla ko dyan. Oyster sauce, liquid seasoning na Knorr. Tsaka lalagyan ko ng chili flakes para medyo may anghang ng konti. Pwede nyo naman skip yan kung ayaw nyo na maanghang. Pas kahit yung gulay, pwede nyo palitan kung anong gusto nyo gamitin. Kung anong available sa inyo. So yan, luto na yung sauce ng crispy noodles.
Pinalaputan ko lang siya ng ano, slurry. Tubig na may, at saka cornstarch. Yan. Ayun na, nakakain na kami ng hapunan. Solved na. Naibalik na rin namin yung mga halaman dito sa gilid. Napakita ko sa kanila kahapon. Naiayos na. May buhay na uli dito sa harap. Empty nung nawala yung ano eh, nung nawala yung Christmas tree. Nagkaroon ng malaking space eh, ngayon ay balik na ulit. Tapos yung mga halaman parang nagustuhan nila sa pwesto eh. Ewan ko lang yung nasa dulo na yun. Medyo natutuyo. Nakakatuwa lang din. Ay, naka. Nakakatuwa yung mga halaman. Buhay-buhay. Tapos, family day bukas. Pero dito lang naman kami sa bahay. Kasi nga may pasok din naman ako. Silang tatlo wala. Dito lang din naman sa bahay. Dito lang kami sa bahay. Relax. Papasok na naman. Siya nga pala yung mga babalik na naman sa trabaho. Tapos, nung nga pala, mga kwento ko lang din, nung bago kami Friday yun no? Yung last day, Friday. Nagkikentuhan kami tapos, nakaikot kami doon, kasama namin yung mga ibang puti. Tapos, yung isang matanda doon, kabiruan namin lahat. Siyempre, parang magkakatropa, di ba? Mas tagal lang magkakasama, di ba? Sabi ko, minsan madali yung trabaho, minsan mahirap. Sabi ko, ganun. Sabi niya, ganun talaga eh. Tapos sabi niya, pero most of the time, yung mga kind mo, sabi niya yan, yung wording niya, yung you're kind, stays in the, pagkakasabi mo, why don't you go to Walmart? Why don't you work in Walmart? Sabi niya ganun, kung ayaw mo na mahirap, na work. And be with your own kind ba? Parang ganun. Sabi ko ganun. And work with your own kind. Sabi ko, make sure you think about your words that you're using. Sabi ko ganun. It's actually a racist comment, sabi ko. Tapos tumahimik na siya. Tapos napatingin din sa kanya yung mga ibang puti na kasama nila. Kasi medyo may pagka-redneck yung maliit na yun eh. Redneck talaga, di ba? Nupi na redneck. Ayun, yung mga ganun. Minsan, parang na rin sa kanila eh. Parang lumalabas pa rin yung pagiging racist nila. Kumbaga, hindi naman niya sasabihin din yan kung hindi niya talaga, kung kahit ba joke yun eh. Nasa sa isip talaga niya yun. Nakikita kasi nila yung pag-progress ng mga mga Pilipino. Tsaka yung mga iba ring layo doon. Kasi kaya makipagsabayan talaga eh. Nakikita nila, nagsimula kami, pare-pareho lang kami. Maya, nandun na kami sa taas sila, nandun pa rin sa pinanggalingan namin. Parang medyo may pa rin sila, medyo may pait. Pero medyo may pait. Parang minsan kasi na dati, pantay-pantay kami pag inutusan. Lahat kami gagawa. Ngayon pag inutusan, sila nila inuutusan. Ako hindi na ako inuutusan. Hindi, pintura ka kasi syempre. Sila nila inuutusan. Kunin mo yun, kunin mo to. Minsan ako na lang din nag-uutos sa kanila, ganyan. Parang minsan di nila matanggap din. Na mas nauna ako sila. Nauna pa ako sa kanila ngayon. Meron pa rin na-experience ko pa rin yung pagkakaroon ng parang race bicolor, parang ganyan. Iba yung tingin sa'yo kasi iba yung kulay mo. Pero sa akin, hindi ko naman inaano ko na parang ginagawa ko lang din challenge, kumbaga. Pinapakita ko sa kanila na sige, sabihin mo yung gusto mo sabihin. Pero pag pinagsabihan mo ako ng mga ganung bagay, hindi ako basta-basta natatahimik lang. Oo, syempre. Sasagutin kita sa kahit anong paraan. Kasi kung iba-iba yun, pwede kayo reklamo sa sa HR, mapapatawag pa siya. Oo.
pwede ko siya yung reklamo nung on the spot na yun eh. Kasi kaharap yung mga ibang puti, witness. Okay lang kung kayo dalawa lang mismo na nagjo-joke. Pero yung may kaharap na iba yung dating nun. Kaya nga, sinita ko rin siya. Sabi ko, what's your words that you're using ka ako? Kasi ako, kung ikaw, nasa aeroplano ka, at sinabi mong ganyan, baka pinababa ka na ng mga, ng mga security o ng police, lalo na sa US. Huwag kang gagamit ng mga your own kind, mga ganyan. Your own kind. Parang sinesegregate mo sila eh. Yung colored nga lang. Pag sinabi mo colored na mga word na mga hindi mo dapat sabihin eh, di ba? Pero ganun pa man, na yung minsan kasi nasasanay sila sa mga ganun eh. Kaya kailangan sitahin mo din. Kasi pag sitahin mo, sabi nun ay, kaya ko pala to eh. Pwede kong ulitin. Pero, total, nandoon na rin tayo sa, sa mga ganung bagay. Mas merong racism sa, sa Pilipinas, tsaka sa Korea. Nung nag-work ako nun, tsaka nung nasa Pilipinas na ako, mapapansin nyo, eto, pinag-usapan lang natin, pero merong may regional racism sa Pilipinas eh. O yan, mga Bisaya, ayan, mga Ilocano, parang inaan nila na by lahi eh. Di ba pwedeng Pinoy na lang lahat? Pinoy na lahat, di ba? Pilipino na lang. Meron pa rin eh. Tapos sa Korea naman, biruin nyo, halos ang taon, Philippine ang tawag sa akin nun. Dalawa kami Philippine Saram. Pero, kami nun? Kumbaga, alam nila yung pangalan namin kasi may mga name tag kami doon sa namin eh. Sa coverall namin, doon sulat, hindi naman sulat English, sulat na Korean. Kaya alam nila kung ano yung pangalan namin, tatawagin ka Philippine. Hey, Philippine! Ganyan. Tsaka hindi, talagang yung trabaho doon, pag ang mga boss, hindi ka mabibigyan ng chance basta-basta na maging boss doon. Mostly mga wala. Lagi binibigay nila yung pagkakataon sa kapwa nila. Tsaka mas mataas ang sweldo nila kaysa sa amin noon, yung time na yun. Kaya nung napunta rin ako sa coating nag-start din ako na parang laborer, tapos napunta ako ng coating. Doon na ako nakilala na pangalan ko talaga. Victor Ru sa Korea. Kasi talagang pag ako yung inaasahan nila rin na magbablast tsaka magpipintura din nung powder coating na. Pero di mawawala yun kahit saan ka pumunta. Kahit mismo kalahi natin Kaya nga, dapat pag nakaka-encounter ka nun, gawin mong challenge talaga sa sarili mo. Patunayan mo sa kanila na kung galit ka sa race ko o galit ka sa kulay ko, papatunayan ko sa'yo na may nararating yung kulay ko or may nararating. Pantay-pantay naman talaga dapat. Pantay-pantay kasi sabi nga ng... Isa naman ang kaganda dito kasi may mga racism na nangyayari pero hindi naman din talaga ganun pa. Kumbaga hindi serious yung dating. Hindi kagaya sa US, meron pa rin dyan, siyempre. Dito kahit pa parang sobrang sabay sa dami ng immigrant talaga dito. Parang Canada is more halo-halo na. Ganun pa man ayun nga, inaano pa rin natin, overcome pa rin natin yung mga ganung bagay. Nachika lang niya kasi naalala niya bigla yung nung nakarapan niya kinukwento nga yan Natatawa Kaklose na yun galang parang pangit yung naging comment nung time na yun. Kaya umasim din yung mukha ko. Sabi ko, Masip pa na masip. Hindi kasi, your own kind. Kaya yung mga Pilipinong kasama ko nun, tumingin lahat sila sa akin Antay nila ako mag-react doon sa akala nila, tatayin ka lang ako. Hindi pucha, sabi ko. Hindi, syempre lalo kung napatunayan mo na yung sarili mo sa trabaho ba't ka papayag na gaganunin ka? Kaya tsaka hindi naman titignan kung ano yung kulay mo pag nagtatrabaho ka kung ano yung skills na kaya mong gawin tsaka patunayan mo sa kanila. Tama.
Kaya yung mga nandito, huwag niyong pansinin yung mga ganong bagay. Unless na talagang below the belt ang tira sa inyo. Ibang usapan iba na yun. Pwede naman kayo lumapit sa mga HR o sa mga ano. Hindi naman kailangan kapag talo ka, kapag sagutan ka, ilapit mo na nga lang sa HR lalo kung tungkol sa trabaho. Pwede mo kasi pwede kayo magkainisan magkasakitan, ganyan. Hindi maganda sa ano yun. Hindi maganda sa trabaho yun. Hindi talaga. May natanggal ng ganun eh. Tanda ko yun nung mga bago pa lang yung, kasi biglang dumagsa yung Pilipino doon, di ba? Sila Errol, sila Ben, bigla silang hinire kasi sobrang daming trabaho. Tapos nag-hire din kami ng pintor. Nagkainisan si Errol tsaka yung pintor na yun. Ginawa nagkikrane yung pintor. Pinitik siya gumanon sa tenga niya yung pinakatubo. Delikado, safety yun eh. Hindi na siya nakipagtalo doon sa puti. Dumaretso na kagad siya sa manager. Tapos yung manager, kinausap sila dalawa kagad. Kinabukasan, tinanggal yung puti. Oo, dapat yun. Kasi ilalagay mo sa alangan ng company nun. Kung tinamaan talaga sa ulo yun, hindi lang nadapit sa tenga. Ng company. Diba, dahil lang sa ganun. Kasi kung sa ulo niya tatama, naka-helmet Kaya ginanon niya sa tenga. Nagasgas yung ganito ni Errol nun Ang talim nung dulo ng tubo. Kaya lalaki ng tubo Di mo basta-basta yung bigat nun. Kahit naka-helmet ka ron delikado pa din. Ay, no. So, ayun. Yun lang naman. Kasi kami kahapon, nag-ano lang din. Yun natin kahapon. Puro kalkal lang halaman Pinagtatanggal namin yung mga patay-patay na dahon. Dahil ang tagal nga sa baba. Pero mukhang lumahaba na yun liwanag Kaya paglabas ko, maaliwalas pa rin. Agad. Dati madilim no? Lapit na. Mukhang mag-i-spring na. Pero malapit naman na. Kasi February na, bilis na panahon, ano? Ang bilis. Sa summer na, yan naman. Ang init. Yun ang kailangan paghandaan kasi sa summer, dahil nga hindi naging ganun ang snow. So, pag walang malulusaw masyado na yelo, mainit. Mainit talaga. Kaya nag-iisip kami makabili ng yung portable na aircon. Air conditioning system. Lalagay namin sa Kasi ang mahal naman yung para sa buong bahay. Para magaling 5,000 yata. Di pa afford. Tsaka na. Okay na muna yung portable na Di yung mga bata ko mainitan doon sila sa kwarto namin. Apat kami. naman yun Paglatod na siya, may mga naman yun. May mga kutsyon naman Sleeping bag naman Hindi, tsaka may kutsyon sa baba, di ba? Na extra. Ay, pwede sila doon. Hindi, doon tayo lahat. Magpe-prepare na. Malapit na. So, ayun pala, mag-shoutout muna tayo. Basa mo ba? Sino? Si Miss Carmelita Ang. Ha? Carmencita? Carmencita ba? Sabi, tinan mo, Carmen. Carmencita Ang. Parang L yun Hindi talaga Maureen Valenzuela. Tess Baranek at Lorna Ayes. Teresita de la Cruz. Armida. Lisa Nacion. Den Henry. Angel Lasala. Bensky. At saka si Cathy Steven. So, hello. Shoutout sa inyo. Salamat sa inyong panonood lagi. Tsaka sa mga comment at nagbe-message sa aming FB page. Yan. At saka si Ching Estabron. Si Madam Ching. Usually mga may nagko-comment pa kasi baka daw pwede haba-habaan ng vlog kasi mga senior na raw sila. Gusto mahaba. Mahaba na nga. Actually, mahaba. Mahaba yung vlog namin. Dapat mas maiksi nga kasi parang hindi naman halos yung iba. Ang hirap putulin Yung iba kasi may mga limited time lang din na papanoorin. Pero ginagawa pa rin namin kung ano lang. Sa 30 minutes, parang hindi naman kasi kami yung edit kasi ni Jermaine, raw vlog talaga, hindi yung puputulin. Kumbaga kung ano yung na-vlog namin, that's it. Kanina, dyan lang silang tatlo. Ako lang sa trabaho kanina. Yeah. Nagbenta ako ng mga Hot Wheels, nakabenta. Bumili rin ng laro. Nag-pick up, kaya nakagat rin kami. Pagkakain, diretso pick up nung dinosaur niya. Dinosaurs. Yan. Kanibagong linya.
After ng dinosaur naman. Matagal na yung mga dinosaur, di ba? Di ba mayroon na akong dinosaur? Anong kasunod? Ano ba? Kailangan lagi may kasunod. Ay, naka. Salamat ulit. So, bukas, Family Day. Ano lang pala yun dito sa Alberta. Ewan ko sa ibang province. Alam ko, ang busy iba ka nila eh. Ang Family Day? Ang Family Day nila. Sa ibang province, hindi ko sure. So, ayun. Thank you guys. So, inaantok na siya. Manonood muna kami ng, ano yan? Love Before Sunrise. Kay Bea Alonzo tsaka kay Dennis Trillo. Natapos na yung mga soprano. Drama naman kami ngayon. Salamat si Dennis Trillo. Wala ako sa Pilipinas. Eh, bakit? Wala lang. Bakit? Ay, naku. Ang paro si Dennis Trillo eh. Kamukha saan? Sabi niya nga, magkamukha ko yan eh. Ay, naku. So, mga guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.